mga kaserbisyo, espesyal na naman ang ating second episode. Napakaswerte ko talaga, nagpapa-invite sila dito sa aking second show na napakabago pa, no? Miyembro siya ng House Prosecution Team. Oh my God, impeachment. Pero isa sa mga masasabi mo na combination ng beauty with brains. Sino siya dito sa Just You and I? Just You and I. Aba, walang iba kundi si San Juan City Representative, Congresswoman Belle Zamora! Welcome! Welcome po! Wow! Wow! Wow, gandang-ganda talaga sila dito. And I can certify na ang ganda mo ko. Kung anong napapanood ko sa TV, photogenic ka na, hindi ka ta binobola ha, mas maganda pa in person. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, di ba? Nagmana po ako sa mommy ko. Mana ka sa mami mo. Eh, what about the daddy? Nagmana din ako sa Baka daddy ko. magtampo yung tatay mo. Pareho. Pero anong beauty secret mo? Beauty secret? Wala. I'm very Seriously? simple. Yeah. Hello, Soap and water. Soap and water, Ivory, Dove, or sometimes kung ano mabili ko. Moisturizer. I sometimes, I have sa morning I put, bigay sa akin, nung isang doktora, niacinamide. Niacinamide, okay. And then, after that, Very lang. technical ha. Talagang Oo nga expert sa beauty yun, Yes. niacinamide. Tapos, And 8 hours of sleep. sunblock. Oh, I don't get 8 hours of sleep. How many hours of sleep do you get? Sobrang busy mo 5 lately. maximum. Eh, okay na yun ha. Kapag naka 6 hours ka, ang ganda mo sobra. 5 hours. Kasi I wake up at 5. Oh my God, your day starts early. Very early. Being a woman yourself, and I know, confirm me, correct me if I'm wrong, you're the chairperson of the Committee on Women. No, I'm not. I'm a Gender. vice chairperson of the Committee on Women and Gender Ayun. Equality, and vice chair of Justice, vice chair of Revision of Laws. Deputy speaker ka po ba? Bakit ka vice No. chair ng madaming committees? I'm actually just an AML assistant Majority leader. Pero member ka ba ng Rules Committee? member. So if you're assistant majority leader, member ka ng Rules Committee. Sa mga hindi nakakaalam kasi, powerful ang Rules Committee. Ayun. Tapos din ako, I'm part of the HRET, House of Representatives Electoral Tribunal. I'm the head of the House contingent. Oh, the reason why I asked dun sa gender inequality or Committee on Women, yung ating multong tagabulong kanina is tungkol sa Powerpuff Girls. Okay. Meron ka bang grupo sa Congress na, kasi syempre, women have to stick together in a certain sense, right? So that you can empower yourselves. I'm very active in women and gender equality. I attend all of the hearings. I attend conferences. Last March nga, I was one of the representatives. Kami ni Chair Ann Matibag and Kong Crisel Lagman and myself. We went to the UN to attend the Commission on Women, on the status of women. Wow! Why? Ano bang status ng women sa Well, Pilipinas? in fact, sa atin, sobrang okay nga sa atin eh. We have all of the laws. Magna Carta for Women. We have all of the laws. And in fact, yung ibang Bausi. countries, ibang countries sa Asia want to emulate us. Best practices tayo. Yes, lagi tayong best practices. So in fact, I spoke sa UN. Yes, Congratulations! I did. Very proud moment General yun. Assembly? Not General Assembly, Or but yung- it was a big event na I spoke about the structural barriers to women empowerment. Wow! Wait big word. But Big speaking of structural barriers, to make it relatable, di ba? I think we experienced that sa Committee on Justice mismo, no? The reason why I asked, sorry, no, I have to beg your indulgence. It's The reason why I asked is because you are the congresswoman who I saw, and many saw, na ang bilis ng presence of mind. Because there was a fellow congressman, of course, with all due respect to him, no, who made a certain remark, and may presence of mind ka kagad na
hindi acceptable yung remark and you move to strike it off the record. Of That's course, we're correct. talking about Congressman Bong Suntay and yung remark niya about Ann Curtis. My question is, what What happened? gave you that presence of mind and why did you really move to ano? Bakit mayroon kang ganong compulsion na talagang, ay, mali ito, I have to strike it off the record? You know what? Ito yun, diba? So, in fact, Justice Committee hearing yon, start ng impeachment. Tapos, may comment. Towards the end na yun nung gabi na nga yun towards the end of the deliberations. Medyo pagod na nga ang mga Pagod tao. na. Konti na lang nga kami nun. Tapos, biglang may narinig ako. It was Desire, Imagination, and the name of the actress. So ako parang, why am I hearing this? Yun yung, nandito sa left ko si Kong Terry. Tapos parang kumunot na ako. Sabi ko kay Kong Terry, usually hindi ako, non-confrontational ako sa colleagues ko. But I thought, sabi ko, Terry, sabi kong ganon. Sabi niya, ikaw Belle, parang nahiya pa akong konti. So nag-move to strike ako. O parang tinitimpihan mo si Kong Terry. For a split second, nahiya pa ako nun. Kaya, kasi nga medyo polite ako and I'm Pero not tama si Kong Terry na confrontational. ikaw dapat ang gumawa. Sabi niya, Belle, ikaw. Women sabi niya. fighting for fellow women. So, kaya bigla akong pinindot yung mic at I said my piece. Tapos, So instinctive. yes, sabi ko, in fact, I did not move. My words pa were, I want that stricken off the record or something like that. It wasn't a motion pa. And then, I think it was Kong Benny Ambante, Kong Zia who moved. Tapos, biglang, But you started the issue. You started the... may sinabi kasi si Kong Bong na, what was wrong with what I said? So, doon ako mas na-offend. Kasi parang, you're questioning me di ba? Kaya ako sinagot. Doon ko sinabi yung aking, rationale and Yes. reasons yes. why it should be called out. Because usually, Sabi ko, first, it was just the start of Women's Month. That was like March. 3 or something. Tapos sabi ko, I'm going in fact to the UN to talk about structural barriers to women. And this is something that is barring women from becoming more empowered. And if may boys club, if may locker room talk, right? Kasi when women go into spaces, parang nahiya sila sa mga lalaki because of this kind of talk. yes, Machismo that's talk. correct. That's Right? correct. And most men don't even realize it. You have to point it out. When you point it out, parang sila pa yung biktima, which is what happened kay Kong So Bong. sabi nga, I remember, someone said na that's a typical gaslighting daw. Sabi ko, oh, yun pala yun. Victim blaming or di ba, kasi patriarchy in I action. called him out. But sorry, since you were one of the leading voices or yung mga napanood namin who called it out, and of course, nabalitaan na namin na merong results yung ethics case where Kong Bong was reprimanded, I think, Yes. for that statement. But meron parang certain penalties imposed like community service or gender sensitivity training seminar. So, ang tanong ng bayan, wala kaming update eh. Ano bang update dito sa positive actions dapat after that case? Wala din akong update. I'm sorry for I'm asking. sorry. Pero oo nga, no? Dapat pala maki-update ako. Ayan, babalik ka sa kongreso kong dahil Tatanong ko sa Monday. dahil sa akin, naka-attend na ba siya? Tatanungin mo, naka-attend na ba siya ng Gender GST? sensitive. Or naka-render na ba siya ng community service? Because I read the decision eh. Yes. Part yun saw ng that. Correct. penalties. But yeah, in fact, Congress has a wide gender sensitivity. They apply that. Empowerment. They have representatives from each department as, di ba may ganon, yung active sa gender sensitivity training GAD. Yung pagiging pro-women mo ba, did it come from your background as a lawyer? Or kahit before being a lawyer, talagang medyo conscious of women's rights? Maybe it's because I'm a lawyer, I'm a mom, I'm a wife. So you become aware of these things. I wouldn't say I'm a feminist or what. I'm an activista.
Pero you see areas where we have to focus on. You see some issues, lalo na nung naging congresswoman ako or when I became active in San Juan, even before I was elected, para nakita mo kung saan mo gusto tumulong or saan dapat madagdagan yung pondo, yung ganon. So stakeholders. Yes, you Sectors. meet sectors, you meet stakeholders, and I guess you just want to help them, di ba? Gusto mo lang naman talaga umangat yung buhay ng mga constituents mo. Speaking of which, so syempre ngayon, very conscious ka or helpful sa iyong mga constituents. But we heard, or I heard before, na medyo may apprehension ka going into politics. So is that true? And then what changed? Bakit ka nga napapasok sa politika? Actually, that's true. I don't deny it. I'm the quiet one in our family. And Medyo I can see that, ha? Medyo reserved ka nga, Kong, eh. yes. But graceful, di ba? So paano ka napapasok sa politika? I was working in our law office and I just want to stay there. Sabi ko, I could help naman even on the sidelines. But I guess my dad gave me a lengthy speech about about helping and about all of the good things he has done. And Pineasure ka ba? Hindi. Hindi naman. Hindi naman. Pineasure ka ba mag-law school? Ay, hindi. Ay, hindi. Ayan. That was the one thing that I really wanted to do. Why? I wanted to be like my dad. Okay. Idol mo talaga siya. Yes, kasi nag-top siya ng bar. Pero sabi ko, hindi ko naman kailangan i-top yung bar. Oh my God! Kailangan ko lang pumasa. Ikaw ang nag-open ng discussion, Kong. Oo. Ano ang grade ng tatay mo? Yung nag-top ng bar. Anong If I'm grade not niya? mistaken, 87 Wow! something yata. 87! More than 80. Na-mention ko lang. Ikaw ba, Kong? Anong grade mo? Would you recall? Alam mo, most lawyers na hindi top 10 would not know their score. I know my Unless you score. access it talaga sa records, di ba? Ito una, may disclaimer to. Okay. 11, pareho tayong 11 unless top 10 ka, di ba? Okay. 11 tayo lahat. Tama. Lahat ng hindi top 10, top 11. Pero alam kong hindi ako 11. Why? 75. Ah? I'm proud. Oh, wow. Di ba? Passing the bar is passing the I bar. passed the bar. Of course. Of course. At mahirap ang bar noon, ha? Not to say, hindi mahirap ang bar ngayon. Madaming boomers. Mahirap yung bar ng batch ko. What batch? What year? 2008. Ah, okay. Handwritten pa talaga noon. Yes. Walang laptops, Yes, etc. yes, Mahirap, yes. mahirap talaga. Mahirap noon. yung bar ko. Okay. Oh, natanong ko lang naman. Anong grade mo? Actually, hindi ko po alam. Kasi I have never asked the OBC. Office of 75 ka na din. Para sa mga nakikinig, Office of the Bar Confidant. Oo. And anyway, kahit 75 yan, a lawyer is a lawyer. Di ba? Yes. Oh, tama. Pero, okay, 75 ang grade mo. Ikaw nagsabi niyan, Kong, ha? Pero alam mo ba yung Pax Silica? Siyempre. Pax Silica. What is Pax Silica, Kong? Sorry to put you on the spot. Walang script dito sa show, ha? Walang script nga, pero let's give the gist. It's an AI hub. Okay na yun. Yes, na minention ng Pangulo. Yes, it's Sa SONA. Oh, yes. AI hub with processing. International. We will, we help the international community by having this hub here. Hopefully, although it's a debate, no? Ako, Yes. syempre, I still have my reservations Yes, about and I it. think several of our colleagues in Congress also made their reservations known already. Oh, And I yes. think they filed, I think, a resolution to about it. Mahababang debate pa yan, Kong, no? Kasi may IR aspect yan, para ma-inform din natin yung mga nakikinig, no? Sa mga nakikinig po, ang Pax Silica literally means peace. And silica, which is about silicon processing, no? Kasi tayo sa Pilipinas, we are abundant. Swerte po tayo na meron tayong mga nickel and other minerals, no? So, imbes na extract at i-ship out, dito na lang sana sa Pilipinas i-process. Pero yung AI, Kong, ibang usapan pa. That's correct. Ako personally, para lang maparating ko na din sa iyo kagad, ang problema ko sa Pax Silica, parang lump sum siya. AI with the silicon processing. Baka pwedeng hiwalay kasi yung AI, iba yung usapan nun eh. Yung power and yung water consumption niya, It's too technical for me. yun.
No, basta ang punto ko, meron kasi siyang pros and cons syempre. Yeah. Economy versus environment na naman. 'Di ba? O, pero, going back, how are you taking punta na po tayo sa impeachment. You are part of the prosecution team, yes? Yes, correct. Okay. Ano na pong role nyo ngayon? Kasi parang ang chismis ko, nag-iba na. Or tama po ba? Like, you were a public prosecutor. Yeah. Part ako ng threats team at ng bribery team. Tapos ang grave threats. Tapos ng grave threats. And, for the past several months, busy talaga kami, naaral namin yan. We work as a team, kanya-kanyang teams kami. And then, And dalawang articles sa'yo. So, dalawang team ka. actually, lahat kami dalawang articles. For At each least- congressman. Yes. Okay. Tapos, kanya-kanya kaming aral, kanya-kanyang meeting with the groups. We had our own witnesses na iprepresent. Pero syempre, as the days progressed, may mga tinanggal nga kami. Syempre, gano'n naman sa trial, no? You change your strategy as you present your witness, your evidence. And better to have more witnesses listed. Yes. Diba? Correct. Kasi madaling magbawas. Madaling Kesa sa magbawas. magdagdag. You have to Correct. justify it sa impeachment court. Yes. So, yun yung ginawa namin. Nagtanggal na lang kami. In the meantime, we're there to talk about the impeachment, what happened during And trial. napabilis nyo pa yung proseso. Because anyway, the grave threats, you prove what you sought out to prove, right? Siguro, I'll take this opportunity to talk a little about it, no? Sure. Yung grave threats na yan, isa lang naman ang gusto namin dyan. Mapalabas yung video na kung Ma-admit saan. into evidence. Yes, kung saan makikita ng taong bayan again na si Vice President made those threats to the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Kasi yun mismo yung impeachable offense. Yun yung basis. Yun yung basis. So, huwag na natin hanapin kung may assassin ba talaga. Huwag na natin hanapin kung may kontrata ba talaga. Madami kasing palusot yung Kasi iba. the mere fact na sinabi niya yun yung impeachable offense. Vice President ka, dapat ba nagbabanta kang ganyan? Yun ang point namin. Exactly. The words speak for themselves. Yes. But medyo isundot ko na kagad kasi related sa grave threats, di ba? In the Netherlands, she is in The Hague right now and she mentioned that she can hire a hitman for just 5,000 pesos. Hindi po ako to Ang pangalawang pangulo po natin to sinabi sa The Hague na Sinabi nga niya, no? pwede daw kumuha ng 5,000 kaso out of context daw. Kasi ang buong context niya is about kaya daw malawak ang gun violence at EJK sa Pilipinas. Pero sabi po niya na yung 5,000 na yon pwede niyang ipahitman yung asawa niya. Siya yun So, ang tanong ko doon kong, the serious question to that is, how is that related to the grave threats? Tapos na. Case closed na yung grave threats. Pwede pa bang ihabol yun? Kasi Wala naman kami, unang-una, wala kaming balak ihabol yan. Pero siguro, nasa taong bayan na para makita yung personality ikaw ba ng kung ating Vice Ikaw ba kung President. may kilala ka ba? Alam mo ba yun na madali lang pala, 5,000 lang pala ang presyo ng ulo ngayon? Wala akong alam na gano'n. Oo, di ba? The fact na alam niya, Wala akong kakilalang gustong umamin nun in public bang gano'n. paano? Okay, I know it.